Meron tayong parcel na dumating. Ito nga pala yung unit ng isang customer natin na nagka-problema. Ito yung WE Kimber 1911 yan na ayaw raw pumutok. Nung nag-send nga ng video si sir, ayaw nga talaga pumutok. Ngayon nagsabi ako ng procedure na gagawin niya kung paano ba ito mapaputok, pero ayaw pa rin talaga. Kaya nag-decision na kami na ipadala sa akin para ma-check ko yung unit kung ano nga ba yung naging problema. Inumpisa ko na nga hanapin kung ano yung naging problema, kung ba tayo pumutok ng unit na to. Posibleng magazine o yung ibang pyesa. Kaya alamin ko muna. Nagkarga na nga ako ng green gas para maumpisa na natin yung paghahanap kung ano yung dahilan kung ba tayo pumutok. Napansin ko rin na yung base pad niya nakatupi na. Siguro ba magsak yung magazine na to kaya nagkaganon. Ayaw niya nga talaga pumutok kaya kumuha ako ng isang magazine para malaman ko kung magazine nga ba yung problema. Kinargahan na rin natin ng bala. Sa bubble wrap ko nga pala pinuputok para kahit paano mabawasan yung nililikang ingay. Nakakaya kasi sa kapitbahay kung mag-iingay pa tayo dahil medyo madilim na rin yung paligid natin. Nung nagpalit nga tayo ng magazine, kapansin-pansin na pumuputok siya pero hindi siya ganun kalakasan, hindi siya nagbo-blow back ng maayos, hindi rin nagsacycle yung slide niya kasi nga mahina yung putok niya. Kaya binuksan na natin para alamin kung ano nga ba yung nagiging problema. Binaklas ko na rin yung ibang pyesa para malinis at ma-check na rin, marumi na rin kasi internal parts ni sir kaya mas maganda baklasin na natin lahat yan. Binaklas ko na nga rin yung kanyang loading nozzle para malinis na rin, kapansin-pansin na rin kasi yung mga naninikit na dumi sa kanya. Yung hammer assembly na may sumunod na binaklas natin, isa sa mga pinaka-importanting parts ng 1911. Isa nito sa pinaka-komplikado kasi masyadong maliliit yung mga pyesa nito. Ito naman yung valve knocker, ang pinaghihinala akong dahilan kung ba tayo pumutok yung 1911 ni sir. Pansin ko kasi sa kanya na meron na siyang uka. Yung nasa ibabaw na yan, ayan nga pala yung luma. Itong nasa ilalim, ito naman yung bago, ipapalit natin sa valve knocker niya. Kaya rin natin mapalitan yung valve knocker ni sir, okay na nga ulit yung unit niya, pumuputok na. Medyo maingay lang sir dito nga. Ayun. Good na ulit sir. Valve knocker ang problema. Pagkaya rin natin mapaputok yung unit ni sir, ito naman yung tupag natin, yung base pad ng magazine niya. Nakapaling kasi kaya itutuwid natin yan. Sabay na rin ang pagtuwid natin yung paglilinis natin ng magazine niya. Mas maganda kasi kung ibabalik natin yung unit ni sir, parang bago na ulit yung performance niya. Yung smooth na kapag ginagamit niya. Kay Bataan Airsoft nga pala galing yung unit ni sir na to. Syempre alagang-alaga natin yan. Kung yung iba nga naalagaan natin, paano pa kaya sa mga sariling customer natin. Ngayon i-corona test at testing naman natin siya sa labas para makita natin kung okay na ba talaga yung performance niya. .350.0 lakas. 346.6, 342.1, 336.0. Good na. Nirequest din ni sir na lagyan natin ng flashlight yung unit niya. In-order ko nga lang pala siya sa Lazada para mas makamura siya. At yung pinili kong flashlight na ilalagay sa kanya ay yung may kasama ng laser para mas maganda. Ikinabit na natin sa unit ni sir para makakita natin kung babagay ba. Sa tingin ko bagay naman siya kasi yung barrel mismo combination ng tan color at ng black color kaya mas lalong bumagay siya. Tetestingin na rin natin sa labas siya para makakita natin kung okay ba yung performance niya. Okay naman yung performance ng flashlight na to. Kitang-kita natin yung target natin kahit madilim yung paligid natin. Sigurado nito mag-enjoy na ulit si sir gamitin yung unit niya. Kahit gabi, pwede pa. Dahil okay na nga yung unit ni sir, babalutin na natin ng bubble wrap yan. Ipapakasigurado natin na safety itong unit ni sir na makakating sa kanya. Kasi malayo-layo pa yung babiyahihin nito. Sigurado na may miss niya na rin yung unit niya na to, kaya nagmamadali na rin tayo. O paano ba yan? Hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa panunod nyo mga Kabataan Airsoft. Bye bye!